Hi po. So, wait lang natin yung iba, no? So, try natin kung pwede to. So, meron po tayong yellow basket for a cause, no? Kasi po, kung makikita nyo po sa group chat natin, meron po tayong kapatid na tutulungan in terms of medical needs, no, ng ating kapatid. So, hoping, no, kung ano man maipon natin dito, ibibigay natin sa kanya kasi hindi lang siya pwedeng i-broadcast pero nasa group chat po. Kasi nangangailangan sila ng parang yung kailangan niya para makakain kasi itong batang ito merong special needs, no? So kaya ayun, hindi ko lang alam kung magiging effective tong magiging effective tong ating ano no, ang ating yellow basket for a cause, no? So hindi ako sure pero handa ako. So ito rin kasi yung mga binili kong Bible, no? Actually, inano ko lang din. At least 40 ko to. So, pag-uusapan natin habang nagba-Bible study tayo, no? Bakit ba kailangan magbasa ng Bible at ano bang strength ng mga version na to, no? So, tatlo kasi. Actually, meron, hindi ko alam kung pwede ko pang i-add. Wait lang Pwede ba ako i-add? May hindi na ata ako pwede mag-add. Add. Ayun, pwede pa. Wait lang. So, sorry, naglag. So, may inad lang ako. So, ayun, no. Sa lahat po ng nandito, baka pwede nyo pong pakilike, pakishare, no. So, ito pong live natin, are dedicated po para dun sa mga kapatid nating may sakit, no. So, ano man yung ma-check out dyan, kung wala kayong ma-check out, okay lang din naman. Pero, ibig ko sabihin is that we are helping our kapatid, no, sa Panginoon. Dahil meron po mga kapatid tayo nangangailangan ng medical needs, no? So, kaya hoping tayo na makatulong kahit papaano, no? So, ito namang mga nasa yellow basket ko, yung mga binili ko naman. So, at saka the same time, 40 ko naman din. At least alam ko kung paano i-explain, no? So, pero anyway, ito ay parang dual purpose na rin, no? So, kita nyo pa? Kita nyo ba yung mga yellow basket dyan? Hindi ako marunong na sa totoo lang. Hindi ako marunong, no? Pero, kayo na bahala dyan. Hindi ako marunong. Hindi kasi sa totoo lang, no, hindi ko naman talaga plano to. Pero, nahabag kasi ako dun sa kapatid. Dapat nasa studio tayo, pero lilipat tayo dun mamaya kasi may devotion pa tayo mamaya. Mga 1 hour lang tayo dito, no. The reason why, kasi, yun nga, kinausap ko, kinamusta ko, meron siyang iniipon, nag-guarantee letter na tong mga kapatid natin. Pero hindi po sakop ng guarantee letter yung kailangan niya. So kinakailangan na mag-raise siya ng pera kaso sobrang laki talaga ng gastusin nila. So hoping tayo na makatulong man lang kahit paano. So ayan, yellow basket for ako. So maya-maya mag-i-start tayo. Lag ba? Wait lang. Check natin. Yan. Okay na? So, yellow basket for a cause, no? So, hindi talaga ako technically nagbebenta pero pag wala talagang nabenta, mag-ice cream yummy na lang siguro ko dito para para maka hindi, joke lang. So, again, our topic right now is about the Bible, no? So, sa mga kapatid dyan na gustong bumili ng Bible, meron po dyan, no? Nakatulong ka pa, no? So, ah
pwede niyong tanongin ano bang magandang version, no? Pero pag-usapan natin tungkol sa Bible. Pero maya-maya, magde-devotion din tayo. 1 hour lang tayo dito, kapatid. Meron pa tayong devotion proper, no? So, ayun, para marami-rami na ako, bumili na kayo dyan. Hindi, again, lahat po ng kikain dito, kasi parang kada place nyo meron atang 28 pesos or 30 pesos, no? So basta lahat ng maiipon dito mapupunta po dun kay Andy. So si Andy po ay isang batang may special needs. At the same time, tingnan niyo, di ba, mahirap na pong mag-alaga ng may special needs. Tama po ba? Nintay ko lang sumali yung mami niya. Mamaya nandiyan yung mami niya. Pero di ba mahirap na pong mag-alaga ng may special needs? Ito, kapatid, bedridden pa. Tapos meron siyang kailangang aparato. Hindi ko alam kung anong tawag eh. Pero kailangan ng palitan kasi may effect na yung bata. 4,500. So sabi ko sa kanya, tignan natin kung ano magagawa natin. Sayang naman tong account ko. Para saan pa kung na naging 20k followers yan kung hindi rin naman pala magagamit. Gamitin na para makatulong. Amen ba? Hindi ko alam kung papaboran tayo ng ano ha. Hindi ko rin alam kung paano nakabenta dyan. Hindi ko rin done check out, priority shipping. Boss! Kamusta kayo, boss? Teka lang, titignan ko yung... hindi ko talaga alam, kapatid, kung paano to, no? Pero, yellow basket for Acosto, no? So, hindi ko alam kung bumibili na kayo. Pag nakikita sa ako, nag-add to cart na eh. Pag binili mo na yan, thank you na kagad. Sa Lord po lahat ng papuri, no? Pero, bossing! Teka lang, titignan ko lang, kapatid. Ano yung kailangan niya? So, kailangan niya ng gastrotomy feeding tube. So, ito po yung kapatid natin na nilalagay po sa tiyan ng bata. So, as per her, 4-5 daw ito. So, hoping na makabawas-bawas tayo dun sa 4-5, no? At ano, ngayon, magtanong na lang kayo kung paano ba natin yan. Paano ba tayo makabenta dyan, no? Boss! Pag ginamit pa... Hindi, pero seryoso ako. We will talk about the Bible. Ano bang strength ng kanya-kanyang version, no? Kasi napakahalaga, kapatid, na maintindihan mo. Ngayon, yung mga nilagay ko dyan, pang bagong Kristiyano, no? Hindi, ilaw lang yan. Oh, ilaw lang yan. So, guys, bilhin nyo na to. Diba ganun yung mga nag-ano? Check out na, check out! 5 minutes na lang! Ganun, di ba? Ganun yung mga nagbebenta dito, di ba? Ano ba? Hindi ko alam kung paano maglagay. Pasensya na kayo. Pero, guys, 5 minutes! Ready nyo na. Wala akong alam kung paano sila nakakakuha ng mga discount, etc. Pero, ching, ching, ching! Hindi ko alam kung merong mga nakakabili na eh. Pero hindi pa tayo nag-start kasi hindi ko pa alam kung mag-start na ba tayo. Pero after 10 minutes. Pero mamaya may devotion pa tayo. Hanggang ano lang tayo dito, 9:30. So ako po, kapatid, mahilig po kumanood dito sa TikTok at nanggagaya po. Sige guys, check out nyo na! Hindi, pero para naman may kabuluhan, ayoko naman puro ganito tayo, no? Sabi mo nga kung ready ka na, sabi mo, pare-post na lang po mga kapatid, please lang, no? Paki-share po to, pero hindi ko alam, paano ba malalaman kung may nag-check out na? Wala pa nag-check out. Click lang kayo ng click. Kayo talaga. Wala akong nakita check out. Item sold 0. Kala ko naman kinlik nyo na. Joke lang po. Okay. Okay lang.
Hindi hindi po, ayan po, mag-start na rin tayo pero bago po lahat tayo po muna yung mag-pray. Sure ako, hindi ito ibubus ni TikTok kasi may yellow basket pero tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na dakilat banal, nagpapasalamat po kami kasi meron po kaming ganitong gawain. And we know, Lord God, nasasamahan mo kami. Kaya Lord, we pray and declare that you, O God, will move upon us, lalong-lalo na ito pong life na to ay dinedicate po namin para po sa iyo at para na rin po sa mga tutulungan namin. In Jesus' name, Amen. Ayan po, sa kaalaman po ng lahat, no? Sa kaalaman po ng lahat nga, alam niyo naman po ang ministry po natin ay talagang tumutulong sa mahirap, tumutulong sa may sakit, at lalong-lalo na may puso po kaming manalangin sa may sakit. Amen. So ngayon po kapatid, para lang din po sa kaalam, first time ko pong gagawin to kasi kinausap po ako ng Diyos. Meron po tayong kapatid, ang pangalan po niya ay Angel. Amen. So yung Angel po, lagi po natin yung nakakasama dito, lagi po nating nagko-comment niya dyan. Hindi ko alam kung magko-comment siya dyan. No? Pero ang anak niya po ay si Andy. Meron pong special needs. Alam niyo po, mahirap na pong mag-alaga ng may special needs. Tama po ba? Pero mas mahirap po ang mag-alaga ng may special needs. Tapos, bedridden pa. Tapos, talagang alagain. So kung titignan natin kapatid, itong kapatid na to, si Ate Angel, ano siya? Umaano siya kapatid? Ano tawag dito? Lumalakad siya kung saan-saan, pumupunta siya kung saan-saan para lang makuha ng guarantee letter. Talagang nilalakad niya kung saan-saan kapatid. Ngayon, bilang ako po ay leader po ng life group natin. No? At actually kung gusto niyo pong ma-confirm, nandun po sa group chat yung mga photos. Nangangailangan po niyang palitan yung parang daanan ng pagkain niya, go na diretso sa chat niya. And it cost them 4,500. So may mga bigay mga kapatid. So I think roughly like mga 600 na 700. However, kailangan pa nilang mag-raise ng malaki pa. So kaya ngayon po, meron po ako na yellow basket for ako para tumulong. I mean, hindi po for my own gain. I'm going to send also the transparency report sa lahat ng ito para makita nyo na lahat talaga mapupunta doon sa bata. Kasi uulitin ko, nakakaawa yung bata. Tignan nyo na lang doon sa group chat natin. No? So, ngayon, para naman may sense naman tong gagawin natin no, na for a cause. Iaano natin na bakit ba mahalaga magbasa ng Bible, no? At the same time, ano bang mga strength ng version? Amen ba? Alam mo kapatid, minsan may mga nagtatanong, hindi ko alam kung natanong nyo, tingnan mo nga dyan kung natanong mo na yan, bakit ang daming version ng Bible? Yung iba kapatid, pag medyo religious ang tao, ayaw ng ibang version, gusto lang King James. Di ba? Tama po ba? Ang gusto lang niya, King James Version. Pero yung iba naman, dahil nga hindi naman din alam kung ano bang tamang mga version, no? So kung titingnan natin mga kapatid, merong kanya-kanyang strength, merong mga target. No? At kung paano ba, pero itong mga nilagay ko po dyan, na mga version, ito po yung pag-uusapan natin kasi alam ko naman yung mga malalalim, sarili ng Bible, no? Pero yung mga wala pa pong Bible o yung mga naghahanap pa ng mga pwede lang gamitin Bible kapatid, ito po yung para sa inyo, no? So, pag nag-place po kayo dyan, hindi lang po kayo nakabili ng Bible, kundi nakatulong pa po kayo. Amen po ba? So, umpisahan muna natin. Ano ba ang Bible? Amen? So, sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, kung titingnan mo kapatid, amen, so again, yung pakimute na lang po yung mga hindi open, no? Nakalagay na nga, yellow basket for ACOS. Naku, ginagalit nyo ako ha. I-mute na lang yan, i-mute na yan. Yellow basket for ACOS na, nag-bash pa, my goodness. So again, yes, opo, ayan po yung gamit na Tagalog. Ayan, so sabi dito, bakit kailangan din ng Bible ng isang tao para din mas maintindihan nyo, no? Dahil useful po to for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Amen. So kung titignan natin kapatid, napakahalaga po na may Biblia ka dahil nga, paano ka matuturuan? Paano ka i-correct? Paano ka makakapagsanay ng pagiging isang Kristiyano kung wala kang salita ng Diyos? Amen.
So napakahalaga po ng salita ng Diyos dahil ito po ay ang manual ng buhay natin. Pwede mo bang i-type dyan, manual ng buhay natin. Amen. So mamaya po pag-uusapan natin yung mga version, no? Pero magstay muna kayo dahil Word of God pa rin naman to, no? So, ito po ang manual ng buhay natin. At the same time, kapatid, dito talaga masusumpungan yung pag-ibig, kapangyarihan at pagtutuwid ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin, kapatid, kung walang Biblia, kapatid, hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Kasi, kapatid, maraming pamantayan ng tama at mali. Tama yan ng tama at mali. Tama po ba? And sorry po kasi dapat sa laptop tayo kaso walang yellow basket sa laptop eh. Kung walang Bible, kapatid, hindi natin alam ang tama at mali. May mga pamantayan, di ba? May pamantayan po. Ang mundo may pamantayan, may batas ng tao, tama? Pero kapatid, marami pong batas ang hindi biblical. Amen? Maaring morally good sa'yo, morally bad sa akin. Maaring morally good sa gobyerno, pero morally bad sa tao, di ba? Pero kung titignan natin, kapatid, ang Biblia o ang Bible, siya ang pamantayan ng tama at mali. Amen. Kasi kapatid, kung titignan mo, agree din most of the government na open sa biblical or Christian character, ito ang pamantayan ng tama at mali. Sa totoo lang. Amen po ba? Kaya kung titignan natin, kapatid, napakahalaga na may Biblia ka. Kasi tingnan mo, di ba, kahit naman sa US, kahit sa ibang mga bansa, ang oath-taking nila, hawak nila yung Bible. Kasi nga, alam nila na nakakapagtama at nakakapagtuwid ng buhay ang Biblia. At kung susundin ito, kapatid, magiging tamang tao ka talaga. Kaya napakahalaga ng Biblia sa isang tao dahil nga ito ay nagtuturo. Ngayon, alam ko may mga Bible kayo sa bahay na hindi nyo binabasa, kapatid. Walang kwenta yun pag di nyo binasa. Amen. Kahit sobrang dami mo pa wang chinek out ako, kapatid, ang dami kong Bible. Sa totoo lang ha. Tingnan nyo po. 3 na. 4. 5. 6. Dami, no? Preacher kasi ako eh. Diba? May iba't ibang mga version akong inaano. Pero sa ngayon, ang focus ko talaga, MBB muna. Kasi yung MBB po, ito kasi yung pang mga bagong Kristiyano na version. No? So yan po, yellow basket. Naisingit pa yun. So again, no, ang scripture po is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. No? Ngayon, dahil po sa Biblia, kapatid, ito po ay salita ng Diyos. Sabi mo nga, salita ng Diyos. Yan. So pag sinabi pong salita ng Diyos, kapatid, nire-reveal po nito kung sino ang Diyos, ano ang purpose niya, at ano ang plano niyang salvation sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. So kung titingnan natin, kapatid, pag binasa mo yung Bible, nakapalibot lang to, kapatid, o nakacenter to sa pagliligtas ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, kapatid, sinabi na kagad ni Lord na sa binhi ng isang babae ang tutupok, ang dudurog sa ulo ng ahas. Ibig sabihin, kapatid, Genesis pa lang, meron ng pagliligtas na plano ang Diyos. Amen po ba? So kaya, kapatid, napakahalaga po nito dahil dito mo makikilala ang Panginoong Jesus. At ang word na Bible, kapatid, comes from the Greek word biblos. Sabi mo nga, biblos, na ang ibig sabihin ay books. Amen? So pag sinabing books, kapatid, so pag narinig mo yung Bible, ang ibig sabihin nun, kapatid, ay maraming mga libro. Ngayon, kaya nga ang tawag dito, Holy Bible. Tiyan mo, kapatid, meron pong isang content creator ng pagkain, ang sabi niya, Filipino Food Bible. So kung titignan natin, kapatid, ang meaning ng Bible ay biblos or books. At ito naman, anong tinatawag dito? Holy Bible, salita ng Diyos. Amen? So ito po ay isang libro na nakapaloob ang maraming libro. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Diba? Book of Judges,
Book of First Corinthians, Book of Second Corinthians, Book of Acts, Book of Matthew, Mark, Luke, John. So maraming libro na pinag-isa. Amen? Ngayon kapatid, para po mas maintindihan natin, ang Bible po ay isinulat po ng 40 authors. Sabi mo nga dyan, 40 authors. Amen? At ito po ay sinulat approximately 1,600 years, from Old Testament na 1,500, from New Testament na 100 years. At ito pong Bible kapatid ay isinulat po sa tatlong lingwahe. Hebrew, Aramaic, and Greek. Okay? Hebrew, Aramaic, and Greek. So ngayon kapatid, originally written, however, may mga translation. Mamaya natin pag-uusapan yung mga translation. Okay? Pero kapatid, kahit iba-ibang lingwahe, isa lang ang mensahe. Sabi mo nga, isa lang ang mensahe. Na ang Diyos ay may planong iligtas ang mundo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun lang. Wala kang ibang makikita sa Bible kapatid. Lagi kang itatama at lagi kang ilalapit kay Jesus. Kaya kailangan mo ng Bible. Amen. Kaya dahil kailangan mo ng Bible, i-check out mo na. Dahil kailangan mo ng Bible, i-check out mo na yan. Amen. Uy, translated ni Jerome. Sino ba yan? Ni Saint Jerome? Kapangalan ko lang po yung isa sa mga nag-translate ko pa din. Ayan, sige po, no? So, tignan natin, no? Ay, abuti na lang Jerome po ako ng Christian, no? Ngayon, kapatid, ang tama pong Biblia, base po sa canonized, amen, at the same time, approved po ni Apostle John, amen, ay ang 66 books. Sabi mo nga, ay, thank you po sa nag-check out. Thank you for the check out. So, 66 books. Sabi mo nga, 66 books. So, ang 66 books, kapatid, yan. Ito po ay nag-consist ng Old Testament 39 at New Testament na 27. Amen. So ulitin ko po, marami pong mga versions ng Bible. Merong 72, may 78, may sobra. Pero kapatid, based on history and based on canonization, 66 books po ang approved. So the reason why we are using 66 books. Amen. So ano pang nilalaman ng 66 books? So ang Old Testament po ay nahati po siya sa 5. Sabi mo nga, 5. Yan. Sa mga gusto po ng notes na to, pwede ko po kayong bigyan. Ang 5 po, una po ay ang Book of Law o Pentateuch na mas kilalang Pentateuch or Book of Law. Ano po yung Pentateuch or Book of Law? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Send ko sa group chat Sifa. So ano po ang Book of Law? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So consist po siya. So most likely, kapatid, ang nagsulat nito ay si Moses. Okay? Sumunod po na part ng Old Testament ay history books. So pag sinabing history books, katulad ng nakalagay, ano ba ang history from Old Testament? So ang history books, kapatid, ito po ang consist. Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. So pag sinabi pong history books, ito po yan. Nangyari sa bansang Israel, nangyari chronological order, ano ang mga nangyari in the past, ano ang nangyari bago pumunta kay King David, sino muna ang mga judges. So dito po yan nakalagay sa history books. Okay? Sunod, ano naman ang sunod? So meron ng Book of Law, may history books na. Ang pangatlo po ay poetry or wisdom books. So pag poetry and wisdom books, ito po yung naglalaman ng mga katalinuhan o mga tamang desisyon na pwede mong i-apply sa buhay mo. So pag binasa nyo po itong mga books na ito, nakakadagdag siya ng kaalaman tungkol na kung paano ka mamumuhay sa buhay mong ito. Amen po ba? So ano po ang mga poetry or wisdom books? Ito po ang Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Solomon. So kung titignan mo kapatid, katulad na sa Job, tinuruan ka ng Job, di ba, na ang Diyos ang nagbibigay, siya din ang bumabawi. Nagets nyo kapatid?
Psalms, tinuruan ka ng Psalms na kung paano ka dapat magpuri sa Diyos. Tinuruan ka kung paano ka dapat magtiwala sa mga Proverbs. Tinuruan ka ng tamang pamumuhay. Ecclesiastes, mga ngaral. Vanity, vanity. Tinuruan ka nito na walang kahit anumang walang kahit anumang makakapantay sa Panginoon. At the same time, the start of the wisdom is the fear of the Lord. So yun yung mga ngaral. At Song of Solomon, kapatid, hindi lang to pang love life. Yung iba, nakakakilig naman yung Song of Solomon. Kapatid, meron pa yung deeper meaning tungkol sa Panginoon. Amen po ba? Ay, hello po, good evening po. Ayan, sa mga bagong pasok po natin, no. So, we have Yellow Basket for a cause para po sa kapatid natin na kailangan pong operahan yung anak niya, no. Ay, tama, operahan, surgery kasi, na kailangan mong palitan yung kanyang aparato para makakain. So, ito po lahat po ng check-out niyo dyan, lahat po ng bibili niyo dyan sa Yellow Basket ay mapupunta po sa kanya. Amen. Ayan po. So, ayan. Sunod. Ano po sunod? So, una po, pwede mo bang i-chat dyan yung pagkakasunod-sunod? Book of Law. Amen. History books at poetry books or wisdom books. Amen. Ay, po, praise God po. Salamat po mga kapatid. Hinihintay ko lang din yung sa Ate Angel para siya mismo mag-testify na gusto ko kasi may transparency, no? Pero kapatid, if wala kang pang checkout, okay lang, makinig ka na lang dito, no? And if ever na may Bible ka, kapatid, you can reach us para, nasa group chat naman yun eh. You can reach us also para po, anong tawag dito, pwede po kayo mag-abot ng tulong doon. Pero anyway, dito muna tayo. So, Book of Law, history books, at poetry or wisdom books. Ngayon, pang-apat po ay major prophets. Ayan. So, ang major prophets, kapatid, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. Ayan. So, kung titignan natin, kapatid, ito po yung mga major prophets. Amen? Wait lang po, may nag-chat po sa group chat. Wait lang. Wait lang po . Ayan, sige po. So, ayun po, no. So, again, yung mga major prophets, kapatid, so, ito po yung mga anong tawag dito? Sila Isaiah, Jeremiah, Book of Lamentations, which is si Jeremiah po ang nagsulat. Book of Ezekiel, na which is Ezekiel and Daniel. So sila po yung major prophet. Ngayon kapatid, pwede mo kasing tanong sa akin, Kuya, anong pinagkaiba ng mga major prophets at minor prophets? Mas mahalaga ba sila? Ganyan, mas maganito ba sila? Ngayon kapatid, pag sinabi kasing major and minor prophet, most likely, ito po ay base po doon sa libro o sa sinulat nila. Ano bang pinagkaiba ng major prophet sa minor prophet, no? Ang major prophet, kapatid, ito po ay longer books, broader scope ng or extensive prophecy, at most likely, kapatid, involved talaga yung buong Israel. So kung titignan natin, pag tinignan mo sa minor prophet, so kasi di ba major and minor prophet, ang minor prophet, kapatid, sila yung shorter books lang. So meron lang certain na in-address kasi pagdating sa mga major prophet, sobrang daming in-address. Amen. Kaya kapatid, yun po yung inaano ng major and minor prophet. So, ano po ang mga major prophet, kapatid? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, at Daniel. Okay? Ngayon, ano naman ang minor prophet? 12 sila. Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, at Malakay. Uulitin ko po. Ang major and minor prophet, hindi po ibig sabihin na porket major prophet ay, ano siya, less important. No. Hindi porket minor prophet ay less important. No, hindi ganon. Pareha silang pantay. It so happen lang na ang major prophets ay mahabang libro, ang mga minor prophets ay lesser books or lesser written. Okay? Malinaw, malabo. So yun po ang Old Testament, 39 books. Malinaw. Ayan po, thank you po no sa mga
hindi ko po nakikita kung nagche-check out na. Wala pa po ako nakikita no na kung may mga nag-check out na. Pero anyway, sa mga kapatid natin, lahat po ng kikitain dito po ay mapupunta po lahat kay Andy or doon po sa kapatid nating nilagay ko po sa group chat na tutulungan natin dahil siya po ay talagang naghingi po ng tulong no ng nag-guarantee letter, etc., kapatid. So, mahalaga po yun, no? Mahalaga na matulungan natin sila. Amen. Amen po ba? Yan. Thank you po, no? Thank you po. So, mga kapatid, sa mga namin dyan, sa mga moderators natin dyan, no? Pwede bang papin ng papin kung para kanino to? Kasi baka hindi ko ano. Sige po, ano pong question? Sige po, pwede po kayo magtanong, no? Mamaya pag-uusapan natin yung versions ng Bible, no? So, ayan. Kung anong maganda. Ayan. Anyway, minsan na lang naman natin to ginagawa. Ayan. So, may tanong po. So, usad muna tayo bago po yung ibang mga tanong, no? Ngayon, kapatid, ano naman... wait lang, nawala yung notes ko. Ayan. Ano naman ang New Testament? Pero bago tayo pumunta ng New Testament, alam nyo po, bago po di ba, ang last book po ng Old Testament ay Malakay, meron pong tinatawag na 400 silent years. So, ang 400 silent years, kapatid, ito, tingin ko narinig nyo na to sa ibang mga preacher or narinig nyo na sa akin, no? Ang 400 silent years, kapatid, ito po yung silent years about hindi po talaga nag-miracle ang Diyos, hindi po talaga walang revelation, walang kahit ano. Talagang plainly tahimik si Lord. Amen. May pagkilos, pero walang pagkatagpo. Hindi katulad, di ba, sa Book of Malakay, kapatid, di ba, kung titignan mo, talaga nakakausap ng prophet, ng Panginoon. Noong mga panahon po ng 400 silent years, wala talaga at all. Kaya nga, kapatid, para din maintindihan nyo, di ba may mga libro po na, bakit ganun, Kuya Jerome, sa ibang mga books? Ay, bakit sa ibang mga Bible, Kuya, merong ibang mga books? Napansin nyo po ba yun? No? So, ito pong mga books kasi na yun, isinulat siya during silent years. Gets nyo? So, kumbaga, titingnan natin, para bang sinasabi, paano nga naman makakatagpo ang isang propeta ng Diyos kung hindi niya naman directly nakausap ang Panginoon? Kasi nga silent years. Gets nyo? So kaya hindi po inapprove yung ibang books. Kaya ang approve lang 66 books. Ang approve lang sa Old Testament ay 39 books. Amen. So may ganung pero pwede natin tong palalimin sa mga susunod na araw, no? Pero para mas maintindihan natin. Ngayon, kapatid, pag-usapan naman natin yung New Testament. So kung ang Old Testament ay 39 books, oo naman, kapatid, wala pong problema kung may dalaw o hindi. Wala pong nakalagay sa Biblia na kung ikaw ay may dalaw, bawal kang humawak ng Bible, kapatid. Hindi po ganun yun. At the same time, we are living by grace. Ngayon, kung meron silang biblical perspective na spiritually unclean ang mga taong may menstruation, kapatid, you are redeemed by the blood of the Lamb. Amen? Baka doon kasi kinuha. Kasi on the Old Testament time, kapatid, ang mga babaeng dinurugo o kaya naman may menstruation, kapatid, sila po ay tinatawag na spiritually unclean because of the Torah or because of the Pentateuch. However, pagdating po ng New Testament, kapatid, the law is fulfilled because of Christ. Amen. Kaya, kapatid, hindi po may pwedeng i-discriminate na itong Bible hindi mo pwedeng hawakan pag ikaw ay merong dalaw, no? So hindi po yun biblical. Amen. Okay? So, balik po tayo dito. New Testament, kapatid. So, after ng 400 silent years, kapatid, dumating po ang New Testament. So, ano ba ang books ng New Testament? Mamaya natin pagko-compare kung ano ba ang Old and New. So, ang New Testament naman, kapatid, ito po ay nahati rin sa 5. Amen? Sabi mo nga, 5 rin. Yan. Ano-ano po ang hati-hati ng New Testament? Una po ay ng Gospel books. So, alam naman natin yan, Matthew, Mark, Luke, John. So, ito po ay lahat ng nakasulat dito ay buhay ni Jesus. Amen. So lahat po ito ay buhay ni Jesus, lahat nakasentro doon. Ngayon,
para rin mas maintindihan nyo, iba't iba po ang strength. Kaya minsan may nagsasabi kasi, ay, nabasa ko na yung Book of Luke. Kaya pwede na akong hindi magbasa ng Matthew, Mark, John. Hindi pwede, kapatid, kasi may iba't iba ring strength yan. Amen. Ang Matthew po, ito po ay nakafocus sa genealogy ni Jesus. Amen. Ang Mark po ay nakafocus po halos sa power ni Jesus or sa mga miracle niya nagawa. Ang Book of Luke po, kapatid, ay nakafocus po ito sa chronological order ng buhay ni Jesus. Amen. At pag tinuloy niyo po ng Book of Acts, yun po ang from buhay ni Jesus hanggang sa buhay ng mga disciples. Amen. At ang Book of John po ay ito po ay nakapokus sa Godship ni Jesus. Amen. So kung titignan natin, kapatid, Matthew, Mark, Luke, John, ito po ay nakafocus po saan? Kay Jesus at iba't ibang mga ano bang dapat mong malaman. Kaya napakahalaga, kapatid, na natapos mo na yung Matthew, Mark, Luke, John. Ngayon, may tanong po ko. Sino po ang nakatapos na ng 4 gospel? Taas nga kamay. Sige po, yung nabasa niya, faithfully hindi pwede yung yung naintindihan niya, yung nabasa niya na. Yung 4 gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Ay, thank you po sa mga nag-check out para po yan sa mga kay Andy, no? Yan, Matthew, Mark, Luke, John. Yan, okay, praise God. Kung di mo pa natatapos, mag-check out ka na. Ang galing Ang galing na may live selling na to Yan, sa mga nakabasa po, kapatid, yan, maganda po yan. Pero dalangin ko, kapatid, ay dapat mabasa nyo po yung Matthew, Mark, Luke dyan. Kahit hindi naman agad-agad, no? Pero ang mahaganda kasi, ayan, mamaya, kapatid, magpapayo tayo para sipagin ka magbasa. Mamaya, hintay-hintay lang kayo. Amen. Yan. So, Matthew, Mark, Luke dyan, no? So, yun po yun. Ngayon, yun na po ang gospel book. Okay? Ano naman ang sunod? History books. So, ang history books, kapatid, ito naman po ay isa lang. Book of Acts. Yan. So, ito po, kapatid, ay napakahalaga na maintindihan mo kasi ang Acts po, ito po yung ginawa ng mga disciple nung namatay na si Kristo at nabuhay muli. Amen. Kaya kung tatanungin niyo po ako, kapatid, pagkatapos ng Book of Luke, dumiretso ka ng Book of Acts. Kumbaga kasi sa isang movie, kapatid, season 1 yung Luke, season 2 yung Acts. Amen? Amen ba? So kung titignan mo, kapatid, yung ending ng Luke, pagdating ng Acts chapter 1, yun ang kasunod. So maintindihan mo yung buong passage ng buhay ni Jesus hanggang sa mga disciples, di ba? Ulitin ko kumbaga titignan natin ang season 1 mo, Luke, ang season 2 mo, Acts. Amen. Kaya sana magbasa po kayo nun. Maganda po actually. Favorite ko po Book of Luke, sa totoo lang. Simula pa nung una akong nakakilala hanggang ngayon, Book of Luke talaga. Ngayon, kung tatanungin ko, Jerome, pag natapos ko na yung Book of Acts, ito lang recent ko lang na-discover. Amen. Ang sunod pong maganda, Book of Luke. Ito discovery ko lang Wala akong kahit ano. Baka mamaya sabi nyo, ang pangit naman, ang pangit. Kanya-kanya yan. Pero Book of Luke, sunod po ay Book of Acts, at ang sunod po ay Book of Hebrew. Sobrang ganda pag yun ang sunod-sunod. Bakit? Tungkol kay Jesus. Amen? Book of Acts, tungkol sa pagsunod kay Jesus. At pagdating po ng Hebrews, tungkol sa pagiging matibay para kay Kristo. Amen? Kasi hinighlight po sa Hebrews yung talagang kalagayan ni Jesus, kung ano siya, kung nasan siya ngayon. Doon talaga, kapatid. Kaya kumbaga pag nabasa mo yung 3 books na yan, kumpleto rekado ka na ng faith mo kay Jesus. Amen? Kasi nalaman mo na buhay niya, nalaman mo na kung paano sumunod ang mga disipulo kay Jesus at paano naging matibay. Amen? So ulitin ko kung ang season 1, Book of Luke, sabi mo nga, season 1, Luke. Season 2, Acts. Season 3, ay Hebrews. Ngayon, season 4, ewan ko na lang. Kayo na bahala. Luke, Acts, Hebrews. Yan. Yun po, para sa akin lang yun Para sa akin lang. Ngayon, kapatid, ako ganito kasi ginagawa ko para mas maintindihan nyo, no?
Thank you naman sa season ng season. Ngayon, paano ko, Jerome? Paano pag gusto ko na mag Old Testament? Ganito ginagawa ko. Amen? Para mas maintindihan nyo. Sa Bible kasi, actually mamaya ko pa ito, pero i-discuss ko na. Alam niyo po yung pinaganda nito. Di ba? Pwede na ako kaya check out nyo na yan. Ang kinaganda po ng MBB, kapatid, para mas maintindihan nyo, no? Pag binuklat niyo po yung MBB, meron po siyang tinatawag. Ay, hindi kita. Ayun, kita. Meron po siyang tinatawag na... Teka lang, ang dumi naman ng kuko niyan. Meron po siyang tinatawag na parang title bago po yung passage. So, kunyari, halimbawa, ang kasaysayan ng pagkalikha. Ay, ano ba yan? Yan, ang kasaysayan ng pagkalikha. So, kung titignan mo, kapatid, may title, alam mo kung saan yung ending. O ang ending niya nandito sa Genesis chapter 2 kasi ay, may susunod na title. So kung titingnan mo, kapatid, ang maganda po na pagpipili kayo ng Bible, yung meron ng naka subparts. Amen. So para halimbawa, hindi mo natapos, kasi hindi mo naman matatapos Book of Genesis, matatapos mo sa isang upuan, hindi, no? Sa totoo lang, hindi mo siya matatapos. Kaya ang maganda, tatapusin mo yung isang kwento. O halimbawa, ang kasaysayan ng pagkalikha, di tatapusin mo siya from Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 2 verse 4. Hindi yung sa kalagitnaan doon ka titigil. Kumbaga, parang cliffhanging yun eh. So, pagdating po ng Genesis chapter 2 verse 1 ay verse 5, nakalagay doon, ang halamanan ng Eden. O hanggang saan yun? Hanggang verse 25. O tapos susunod, ayan, na nakalagay, nagkasala ang tao, verse chapter 3. So kung titingnan mo, kapatid, pag magbabasa ka ng Old Testament, amen, pag magbabasa ka ng Old Testament, kapatid, tapusin mo siya hanggang dun sa tapos ng kwento. Huwag yung, ay, nakakatamad na. Tapusin mo, intindihin mo dun. Amen? So kaya ang ginagawa ko, kapatid, halimbawa, tatapos ako ng Book of Matthew, pupunta ako ng Old Testament, tapos tatapusin ko doon, highlightan ko. Kasi para wala rin akong ma-miss out. Amen. So kung titingnan natin, kapatid, and kung titingnan natin to, kapatid, is that mas maiintindihan mo yung ganun. Pero mamaya na yun uulitin natin, mamaya na lang. What if wala akong emosyon, magiging masama ba ako dahil wala na akong pakiramdam sa lahat? Ay, mamaya na yan, sir. Wala. Mamaya na yan, sir, ha? Ano muna tayo, Bible muna, ha? Sasagutin kita mamaya. Wait mo lang. Kasi malilihis na yung topic ko, pero sasagutin kita mamaya. So, una naman ang parts po ng Bible natin, Gospel, sunod ay history books. Okay? Book of Acts. Ano naman ang pangatlo? Letters of Paul. Ayan. So, ngayon, kapatid, gusto ko na rin tanggalin yung misconception. Tingnan mo kinumpara nila si Paul at yung ibang mga disciples. Sabi nila, lalo na yung mga ibang religion, no? Sabi nila, si Paul ang leader ng mga disciple, mas matindi si Paul, mas maganyan si Paul, siya talaga ang pinili na maging ahead. Kapatid, pagdating po sa disciples, pantay-pantay sila. It so happen lang, kapatid, na si Paul kasi inaddress niya yung mga mahahalaga. Gets nyo? Kasi, kapatid, ang pinaka-challenge po ng time ni Paul at ni Peter, si Peter kasi ay nakafocus siya sa Jerusalem, sa mga Jewish. Si Paul ay sa mga Gentiles. Ngayon, kung titignan mo, bakit ang daming book ni Paul? Pag binasa nyo po yung mga books ni Paul, lagi siyang nagko-correct kasi hinahaluan ng ibang mga tradisyon ang dapat ay nakatuon lang kay Kristo. Amen po ba? Napansin nyo po ba yun, mga kapatid? Ito mo, pagdating sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, nagkaroon ng mga sexual immorality. Pagdating sa Galatians, Ephesians, nandun yung hinahaluan nila ng Greek. Sa Titus pala yun. Book of Titus, kapatid. Hinahalo nila na si Zeus daw at saka si Jesus, di ba? Ay parehas lang daw na anong tawag dito?
Kasi di ba si Jesus, kaya niyang pumunta dito sa lupa. Ganun din daw si Jesus. Naku, tinama ngayon. Amen? Tinama ngayon ni Paul. Kaya kung titignan mo kapatid, nung kinanonize po itong libro, itong Bible o yun yung Testament, tinignan nila yung mahalaga. Kaya nga ang sabi ni Paul, ay sabi ni Pedro, tama ang doctrine ni Pablo. Amen? So hindi kapatid na, kasi di ba kung titingnan yung Book of Acts, nagkaroon ng argument talaga. Nagkaroon po ng argument si Paul at si Peter, pero hindi pwede, hindi nagyabangan. Nagkaroon ng argument kasi merong misconception. Like for example, gusto ng Jerusalem Council na ipatuloy pa rin kahit ang mga Hintil. Custom yun ng mga Hudyo. Hindi pwedeng ipasa ng mga Hudyo ang custom nila dun sa mga Hintil. Kasi ang mga Hintil, kapatid, they are circumcised by heart. Amen po ba? So kung titignan natin, maraming inaddress, kaya mas marami siyang libro. Pero hindi siya ang pinakadakilang disipulo. Amen? Pwede ba natin iklaro yun? Kaya pag nabasa niyo po si Paul, pag nabasa niyo po yung book ni Paul, ay, ano siya? Mas higit siya kay Pedro? Hindi. Kapatid, sa totoo lang, intimacy-wise, mas intimate si Peter kaysa kay Paul. Si Peter una pa lang talagang alam na niya na Kristo talaga si Amen po ba? Kaya ayun, no. Ngayon, kung titingnan natin kapatid, ito po yung letters of Paul or mas tinatawag pong epistles of Paul. So, ito po ay correction at tamang doctrine. So, kung titingnan nyo kapatid, talagang pang tamang doctrine yan. Ngayon, ito lang po yung gusto ko. Pag binasa nyo po yung letters of Paul, take it into context. Sabi mo nga, context. Yan. Kasi kapatid, alam nyo, napakahalaga ng konteksto pag nagbabasa kayo ng Biblia. Amen. Ngayon, search lang natin. No? Ayan. So, wait lang tingnan natin yung konteksto. Ngayon, kung babasahin nyo po yung 1 Corinthians chapter 14, verse 34-35, or 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12, kung titingnan nyo, sinabi niyan, the woman should keep silent in the church, or let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over men. Rather, she is to remain quiet. Kung titingnan mo kapatid, pag binasa mo yun, bilang isang babae, pakiramdam mo, ay hindi pala ako dapat, di ba? Pero kapatid, kung titignan natin, konteksto to konteksto. Amen. Bakit ba sinulat ni Paul sa kay Timothy at sa Corinto itong mga to? Bakit? Pag tinignan niyo po yung history kapatid, kasi ang mga babae, di ba merong si Athena? Di ba? Sino po kilala kay Athena? Greek god. Kumaga nung panahon nila, nagkaroon ng women empowerment, kapatid. Nagkaroon ng women empowerment na mas matatapang na ang babae kaysa sa lalaki. Na imbis na sana na magpasubmit ang babae sa lalaki, ang nangyari, talagang binabakbakan, talagang binabastos. Kaya sinabi ni Paul na I do not permit. So kaya sabi ko sa inyo, context-wise, para kanino ba? Sinulat ba to para sa lahat? Kasi kung sinulat to para sa lahat kapatid, dapat nakalagay din to sa utos doon sa Jerusalem Council. Dapat isinulat din to nila Pedro, nila dapat pinahayag to sa buong mananampalataya. Hindi doon lang sa Corinto at sa Timothy. Kaya dapat i-take natin kasi kapatid, yung same, ulitin ko yung same na nagsabi din na si Priscilla na asawa ni Aquila ay mas marami siyang accurate na alam kaysa kay Apollos. Imagine mo kapatid bakit naman na si Pablo na nag-affirm kay Priscilla na mas marami siyang alam or mas tama ang kanyang way of living and way of explaining na isang babae. At meron pa pong tinawag na Phoebe, which is a deacon of the church. Meron pong tinawag na Apostle Junia.
So kung titignan mo kapatid, the same person who forbid in the book of Corinth at saka ng Timothy ay the same person na tumawag kay Phoebe, kay Junia at kay Priscilla. So ano yun? Kukontrahin niya? Kukontrahin ba ni Pablo yung sarili niyang mga sulat? Amen. Kaya dapat kapatid, tingnan natin to ng context. Amen. Sabihin mo nga, context. Amen. Kaya kapatid, kung ikaw ay babae, hindi ka pinipigilan ng Diyos na mag-preach. Kasi pagdating po ng Great Commission, wala pong sinabing mga lalaki lang ang mag-preach. Tama? Ano bang sabi ng Great Commission, kapatid? Preach the gospel at the ends of the earth. Amen? And make disciple. Oh, sabi ba doon, mga lalaki kayo lang ang humayo, mga babae manalangin kayo? Hindi. Amen. Ngayon, anong matututunan natin doon? Hindi pwede. Kasi kapatid, ang isang church supposed to be ay isang household dapat. Magsasubmit ang sabi nga 'di ba kung hawak ang isang asawa o isang lalaki ng church, dapat napamahalanan niya ng maayos yung asawa niya o yung pamilya niya. Sa totoo lang naman, pipikit ako no. Ang mga babae kasi lagi nilang ina-under yung mga lalaki. Tama mali. Pikit ako para hindi po kayo tamaan. So yun yung tinatama. So yun yung kinokorek, yung ugali ng babae na ina-under nila yung lalaki. Kaya nga dapat mag-submit. Amen. Pero in terms of teaching, in terms of preaching the gospel, kapatid, hindi pwedeng bawalan ang babae na mag-preach kasi bakit nga may Phoebe, bakit nga may Junia, bakit nga may Priscilla, at the same time, bakit merong Great Commission na nagsasabi sa lahat ng disipulo, hindi lang sa lalaki. Amen. Amen po ba? So kaya kapatid, yun. Kaya ulitin ko, context-wise. Amen? So again, maraming discussion sa book of, sa letters of Paul, pero iisa lang yan ng pinagmulan. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen? Praise Jesus. Sabi mo nga, praise Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No? Oo, kapatid. Pwede po. Ako po, pastora. Pastora po yung leader ko. At alam mo kapatid, you will know them by their fruits. Kahit na babae yun kapatid, nagmi-mission mag-isa, nagsishare ng gospel mag-isa, nagba-Bible study mag-isa, kahit mag-bike para lang pumunta sa gawain ng Panginoon gagawin niya. Amen. Doon pa rin ako sa bunga kapatid. Amen. Again, yung iba lang may misinterpretation because of the word. Pero kapatid, kung titignan mo naman, meron pa rin talaga. Pero kapatid, in all fairness din dito sa church namin, ang pinaka-head pastor namin, lalaki. So kung titignan mo, balanse pa rin. Amen? So yun po. Letters of Paul, no? Sunod. Ano pa po? Meron po tinatawag na general letters. So ito po yung Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Jude. Ano bang sinabi pag general letters? Ito po ay pwede sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Basta Christian. Amen? So ano po ang books na Gospel, History, Letters of Paul, at General Letters. Ngayon, ano yung fifth book? Letter E, Prophecy book or Prophetic book, which is Revelation. Kaya nga kapatid, kung titignan natin, sabi po ng Biblia, di ba, ang salita ng Diyos ay sapat na at pangwakas. Kasi nga, nalaman na natin ang wakas dahil sa Revelation. Amen? Amen? Wala po yun kapatid. Ang makakapagpunta lang sa impyerno sa tao ang walang Kristo walang Kristo sa kanilang buhay. Amen. Ngayon, i-compare naman natin kapatid. Ano ba ang comparison ng Old Testament and New Testament? Pero nagigets nyo ba yung lesson natin ngayon? Sige po, yung mga nagigets nga, pwede nga itaas kamay. At kung nagets nyo, check out nyo na yan. So hindi ko alam kung may mga nag-check out na, pero okay lang kahit wala. Pero again kapatid, pero alam mo kapatid, ayun po, para lang po paliwanag ko lang, no? Kaya po meron tayong yellow basket for ako, hindi po natin to ginagawa. Tayo po ay solely talaga for devotion. Pero
Ito po ay ginagawa natin dahil po meron po tayong tinutulungan na special child na may special needs at merong special medication na iniipunan natin. Lahat po ng mga i-check out nyo kapatid, mapupunta po sa kanya. Maliit o malaki kapatid, walang problema. Lahat po ay mapupunta sa kanya. Amen. Ngayon, if you have Bible and God compelled you to give, kapatid, don't hesitate to message us, no? Pero, again, hindi po pilitan ito, no? Ngayon, kung nandito ka para makinig, so be it, makinig ka. Amen? Praise God. So ngayon kapatid, Old Testament and New Testament. So, ano bang comparison? Ang Old Testament kapatid ay, kung titingnan natin, nakatingin siya saan? Sa paparating na Mesaya. Ang New Testament kapatid ay nakatingin na sa dumating na Mesaya. Amen? So sobrang simple. Ang Old Testament, hinihintay ang Mesaya. Ang New Testament, dumating na ang Mesaya. Amen? At ang Old Testament kapatid, ay ito po ay law-centered. Ang New Testament ay grace-centered. Amen? Ang Old Testament ay preparation for salvation. Ang New Testament ay revelation of salvation. Amen? Ang Old Testament ay covenant through Moses. Ang New Testament ay covenant, new covenant through Jesus. Amen? So ngayon, paano mag-affirm itong old and new? Basahin po natin John chapter 1 verse 17. Sige po, buklatin po natin Bible natin. John chapter 1 verse 17. Yan, sige po, buklatin niyo po. John chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse 7. Sige po, buklatin. So, ang John chapter 1 verse 17 kapatid, sabi po dito, para mag-affirm ang old and new. Sabi, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sabi dito, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So kapatid, kung titingnan natin, hindi rin pwede na hindi mo babasahin yung Old Testament. Kasi meron na pong mga nagtuturo ngayon na okay na, sapat na ang New Testament. Alam mo kapatid, sino po nanonood ng Sigabo? Dinodominate na naman ng Sigabo yung mga kung ano-anong mga bagay eh. Di ba? So, kung titignan mo kapatid, naumpisahan mo yung Sigabo. Tapos halimbawa, naging season 10 na yan. Yan, pag teleserye ni Coco Martin, umaabot yan ng ano eh. Kunyari, season 10 na, nag-umpisa ka ng season 10, maintindihan mo kaya yung kwento? Hindi. Kasi hindi mo na umpisahan eh. Tama, mali. Kung halimbawa, may 12 episode, nag-umpisa ka sa episode 6, hindi mo siya maintindihan fully. Kaya mahalaga po ang Old Testament kasi para maintindihan mo at ma-appreciate mo yung ginawa ni Kristo sa New Testament. Amen? So, hindi pwedeng i-disregard ang Old Testament. Bakit? Kasi po, ang New Testament ay nanggaling sa Old Testament na nag-affirm na merong pangakong Messiah. At ang New Testament, kapatid, ay ang revelation na ni Kristo. Amen? From the book of law, going to grace na fulfilled na ang law. Amen po ba? So kaya kung titingnan natin kapatid, ito po yung mga, ano pangalan nito? Dapat maintindihan mo kaya bakit kailangan mo ng Old and New. At naka-check out na po, check out na ba kayo ng Old and New Bible? joke lang. So ayan kapatid, no? So mahalaga po ang Old Testament. Kaya kung New Testament lang ang Bible mo, bumili ka ng Old Testament. Ayan po, nasa yellow basket po. Amen? Ngayon, sasagutin na rin natin kapatid, yung tanong ng marami, bakit ako maniniwala sa Biblia? Sulat lang naman yan ng tao. Tama, mali? Di ba? Bakit ako maniniwala sa Biblia? Kasi ito ay sulat lang din naman ng tao. Tao lang din naman yung nagkakamali. Ayan. So kapatid, ano bang inspiration ng Bible? Amen? Ang inspired kapatid ay comes from the word in spirit. Okay? So ang Bible is inspired by
the Holy Spirit. Sabi mo nga, Holy Spirit. So, ibig sabihin, kapatid, the message written is accurate because it comes from the Holy Spirit. So, paano, Kuya Jerome? Halimbawa ako, magpapasulat ako dyan kay Ate Ann. Sabi ko, Ate Ann, isulat mo nga dyan yung purpose ng Yellow Basket for a Cause natin. Di ba? Ngayon, isusulat niya yan dyan. Kanino galing ang statement? Kay Ate Ann o sa akin? Sagot. Sa akin. Ako ang nagpasabi. Kahit anong sabihin ni Ate Ann dyan, ang sasabihin lang ni Ate Ann, hindi sa akin yan, no? Kay Jerome yan. Ganun din po yung nangyari sa mga nagsulat po ng Bible. Hindi galing sa kanila, pero impressed at message mismo ng banal na Espiritu. Kaya nga word of God. Amen. Kaya nga kapatid, merong mga books na hindi nasama. Kasi yung ibang books na hindi nasama kapatid, hindi po nag-a-affirm sa word ng Lord. Hindi po nag-a-affirm sa talagang sinasabi ng Diyos, naglalagay ng confusion. Amen. Amen po ba? Kaya nga 66 books lang. Kaya nga dumaan talaga to sa mahabang scrutiny. Kaya nga merong isang religion dito sa Pilipinas, anong sabi niya? Ano sabi ng leader nila? Pumunta kami sa Israel at kami mismo ang nag-translate from Hebrew going to Tagalog. Naku, nakakakaba yun. Pag ako nga pinag-English mo, English translation going to Tagalog, hindi ko na kaya eh. Hindi accurate. Tama? Ngayon kapatid, mamaya pag-usapan din natin eh. Paano ba tong mga to na nag-come up ng version? Mamaya natin pag-uusapan. Amen. Ano ba ang mga dapat? So, pero pag binasa niyo po yung 2 Peter chapter 1 verse 20 to 21, may kita po dito na, but true humans spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, carried along. At alam niyo po, Bible facts, no? 1 Peter, 2 Peter, and 3 Peter, hindi po mismo literal si Pedro ang nagsulat, kundi ipinasulat niya. Kaya nga meron po, pag binasa niyo po yung 1 Peter, 2 Peter, and 3 Peter, salamat kay ganito. Diba? So, ibig sabihin kapatid, ipinasulat niya, pero ganino pa rin galing? Kay Kristo pa din. Sa Holy Spirit pa rin galing yung Word of God. Amen. Amen po ba? So, kaya kapatid, dalangin ko na ikaw mismo ay talagang paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen. Kahit na sabihin ng iba, hayaan mo sila. Ang mahalaga, nababago buhay mo. Amen. At alam nyo kapatid, all throughout the history, Bible lang ang nakapagbago ng buhay. Sa totoo lang. Amen. Yan. Ngayon kapatid, ano bang dapat gawin dito sa Bible? Amen. Kapatid, ang Bible hindi display. At ang Bible kapatid, hindi pang paswerte. Marami pong nagpapabless ng bahay, inuuna yung Bible umuna, pero hindi naman binasa. Aray mo. Sino po ganun? Unahin mo yung Bible kasi nakaka-bless yan ng bahay. Kapatid, mas nakaka-bless ng bahay pag binasa, hindi na unang pumasok sa bahay. Amen? Diba? Sige po, sabay-sabay po tayo pumasok. Lakad. Sunod, bigas asin, kandila. Tapos, wala namang problema dun kung yun talaga eh. Ngayon, nilagay mo lang dyan. Naka-display lang siya. Uy, medyo naalikabukan, punasan ko. Di mo binasa. Hindi nakakabago ng buhay yan, kapatid, pag-display. Sabi mo nga dyan. Kaya pag nag-check out kayo, kapatid, basahin nyo ha. Hindi po ako nagpa-check out dyan, hindi nyo babasahin. Ano yun, display nyo lang. Gamitin. Amen. Mas gugustuhin ko pa yung lumang Bible, puro highlight. Ang mahalaga na basa mo. Amen. Read the Bible. Tatawa-tawa kayo dyan ha. Pero aminin nyo, minsan nyo nang ginawa yan. Amen. Amen. Pangalawa, ang Biblia po ay hindi po binabasa ng mabilisan. Amen.
Buti pa yung ipis nagbasa ha. Amen! Salamat! Salamat po sa mga gustong-gusto na magbasa. Amen. So kung titingnan natin kapatid, study the Bible carefully. So hindi po paunahan. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa inyo itong devotion natin, hindi po paunahan, hindi pagalingan, hindi kayo natututo dito para makipagdebate sa iba. Tandaan niyo 'yan ha. Nandito kayo para magbago ng buhay. Amen. So ano kung halimbawa chapter 1 ka pa rin. Ang mahalaga binabasa mo, iniintindi mo. Ano kung ang nababasa mo pa lang Book of Matthew, anong pinagkaiba? MBB po. Basket number 4 po. Hindi ako marunong. Ayan, no? So, study the Bible carefully, kapatid. Understand the context, understand the meaning. Hindi pwedeng, hala. Tingnan mo, kapatid, nabasa mo David and Goliath. Hahawiin ng Diyos ang mga Goliath sa buhay ko. Pati asawa mo, Goliath na rin sa buhay mo. Kaya ano ginawa mo? Binato mo ngayon. Mali! Mali ng pagbabasa. Sabi ni Lord, kukuha ka ng bato. Tama mo po. Wow, Goliath ng buhay ko ay nawala. Asawa mo yan, kapatid. Hindi yan pinabato. Amen? Wag na wag mong imi-miscontext at misapply ang Biblia. Hindi lahat, kapatid, Goliath ng buhay mo. Amen? Hindi lahat. Hindi Amen? Kaya gano'n na. Ito pa. Si Gideon. Kailangan ko ng sign. Tanong ko, natuwa ba ang Diyos kay Gideon na hingi ng sign? Hindi siya natuwa, no? Pinagbigyan niya pero hindi lagi, kapatid. Nako, hindi natutuwa si Lord na ganyan ka na ganyan. Katulad ako ni Gideon, sign. Kapatid, sabi po ng Biblia, mas mapalat ang naniniwala kahit hindi niya nakikita. Amen. So ulitin ko, do not miscontext the verse, do not misuse the verse. Amen. Hallelujah. Amen. Ito po, pindutin nyo lang po. Ay, dito yung dilaw dyan, yung dilaw. Ayan, ano pa po? Ang salita po ng Diyos o ang Biblia ay dapat minimeditate. Ano ba ang meditation, kapatid? Ibig sabihin, nagre-reflect ka, ano ang pwede mong sundin. Pag binasa mo, anong pwede mong sundin dito, Lord? Ano yung hindi ko kaya, tulungan mo ako. Ganun ang meditation. Hindi yung, hindi na. Kaya nga, kapatid, ako po, para mas maintindihan mo yung Word of God, mag-pray ka na paintindi sa'yo ng Diyos. Dear Holy Spirit, tulungan mo. Alam mo, kahit isang verse lang, marami ka nang malalaman. Diba? Marami ka nang malalaman kahit isang verse pa lang. Kaya kapatid, dalangin ko, i-meditate mo yan at sunod, i-obey mo naman. Amen? So, obey the Word of God. Hindi pwedeng, ulitin ko, hindi nakakabago ng buhay. Kung di mo papansinin, dapat susundin mo. Amen? At the same time, share the Word. Kaya kapatid, Bible Project Giving is a really good ministry. Tayo po ay namimigay ng Bible, no? Pero hindi po ako namimigay online. Kasi may internet nga kayo eh. Kaya kayo kapatid, ayan, kung may pagbibigyan kayo, check out yun na. Ang galing, no? Pero again, no, ang Word of God, kapatid, is meant to be shared. No? So, napakahalaga, kapatid, na binibili mo, na ibinibigay mo rin ang Bible. Greatest gift yan. Alam mo, kapatid, nagregalo po ako sa boss ko dati. Sabi ko, hindi ko alam kung anong pwede kong iregalo sa'yo. Pero, ito ang nalalaman kong pinakakailangan. Bible. Alam mo, sabi niya, wala pa akong sariling Bible, Jerome. Praise God. Diba? Amen. Kaya, let's normalize talaga na mamigay ng salita ng Diyos. Amen. Ayan po. Ngayon, pag-usapan na natin yung version. Ayan. Sino po dito wala pang sariling Bible? Taas nga kamay. Yung totoo po, hindi po ako magbebenta hindi po ako magbebenta ng Bible, no? Sino po dito yung wala pa po talagang sariling Bible niya? Kapatid, ini-encourage ko po kayo na magkaroon po kayo ng sariling Bible. Sabi mo nga dyan, sarili.
Amen. Tingnan nyo, kung titignan nyo kapatid yung presyo dyan, 269. Yung 1,000 kasi large print na yan eh. 365, 275 kapatid. Imagine mo naman yan. Ilang milk tea lang yan. Amen. Ilang milk tea lang yan. Kung gumastos ka nga sa cellphone, grabe. Paano pa kaya sa Bible? Amen. So napakaganda po na meron kang sariling Bible. Amen. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga version, no? Ang nilagay ko pong version dyan, mga kapatid, ay tatlo lang. Anong version yan? MBB, ESV, and NLT. Ngayon kapatid, kung titignan natin, meron pong iba't ibang mga strength yan at meron din pong iba't ibang mga target. Ngayon, paliwanag ko, no? Joke lang. MBB po, kung ikaw ay gusto mo talagang maintindihan in our own language, MBB talaga ang pinakamagandang version. Kasi kapatid, ito talaga yung pag binasa mo, maintindihan mo. Sige, bigay nga kayo ng verse yan. Isang verse lang. Diba, paunahan na lang ha. Kahit walang mag-explain kapatid. Yan, sige kapatid. Actually po ulitin ko, baka meron na namang ma-misconcept nito. Ito po ay Yellow Basket for Cause. Hindi ko po to para sa akin, no? Para po to sa ano. Nauna si Ate Ann, Luke chapter 1 verse 37. Sige. Ito mo, kahit hindi ko ipaliwanag, maiintindihan mo. Amen. Luke chapter 1 verse 37. Yan. Sorry po, nauna na si Ate Ann. Luke chapter 1 verse 37. Sapagkat walang anong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sobrang linaw. Kailangan mo pa ng explanation? Hindi na. Kasi ito nga yung best version sa mga Pilipino eh. Sapagkat walang anong bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Amen. Sunod, nakita ko po kasi Galatians chapter 2 verse 20. Ay, hindi, kuha tayo sa Old Testament kapatid. O Jeremiah 29:11. Sige kapatid. Kuha tayo sa Old Testament natin. Mo kahit hindi ipaliwanag, babasahin lang. Hindi pa ako magpapaliwanag, hindi rin ako magde-demo. Ito lang. Jeremiah 29:11, sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasamang kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sobrang linaw. Diba? Malinaw ba? Kaya kapatid, kung ikaw ay talagang gusto mo ng version na maiintindihan mo, MBB. Amen. MBB tag. Ito talaga. So actually ito good to for daily devotion, good photo for sermon. Actually, ako po pag halimbawa, mas nakita ko po yung crowd na hindi sila into English. Ito talaga. Ito po yung pang simpleng tao lang, no? Ito yung kung gusto mo talagang maging matutunan ng salita ng Diyos. MBB talaga. Amen. And basket number 4 po, basket number 4. So MBB po. So ito po, maganda to. Actually, merong hardbound nito. Pero I recommend ito muna bilhin nyo. Palutan nyo na lang ng Bible. Balutan nyo na lang ng cover, no? So ito talaga ay ginagamit pang evangelism, pang discipleship. Amen. So kung titignan natin yung accuracy nito, pwede na. Siguro kung sa star ng 5 is the highest and 1 is the lowest, mga 4 po ang accuracy nito. Readability niya 5, yung theology niya 4. So kumbaga, good talaga siya saan? Sa daily devotion at maintindihan ang salita ng Diyos. Amen. So MBB. Amen. Ngayon, ano naman ang ako po, ito po ano. Ngayon, ang pinakauna kong Bible, kapatid, GNT pero yung una kong binili ay NLT. Ayan. So, ang NLT po ay New Living Translation. Ito po ang target kasi nito, mga bagong believer, youth at small group.
So kung titignan mo kapatid, bakit ganito yung cover niya? Di ba pag tumingin ka ng NLT, bakit parang hindi siya katulad ng ganito, no? Hindi siya katulad. Ito kasi hardbound kapatid. Sa community natin, hindi ako namimigay ng Bible dito sa online kasi may mga pambili yan. Dito lang, dito po sa church. Actually, namigay po tayo ng Bible. Yun na ba yung napamigay natin? 8, di ba? So, yun, kung gusto nyo rin po na, anong tawag dito? Mamigay po ng Bible dito sa church, pwede rin po. Ilagay nyo na lang sa address ko, Jesus Intercessor Baptist Church Kalayaan. Pero, ayan kapatid, sa Yellow Basket na lang yan. Yan po yung mga gusto pong bumili sa Yellow Basket po, no? Pero anyway, ang NLT po, ang strength po nito, pang youth talaga. Sabi mo nga, youth. So kung titignan mo kapatid, sobrang pang youth talaga yung translation niya. Amen. Katulad niyan, di ba? Titingin ako. Ano bang verse pang youth? 1 Peter 5:7. Diba? Pag nabasa to ng youth, mas okay sa kanya. Wait lang. Okay. 1 Peter 5:7. Sorry, bago pa kasi kaya medyo iniingat-ingat ako eh. Sabi dito, give all your worries and cares to God for He cares about you. Di ba? Sobrang linaw. Amen. Youth, kabataan. Kumbaga kapatid, actually kahit hindi ka kabataan, pwede rin sa ito. Kasi pang new believer din. Amen. So, itong kung gusto mo ng counterpart, ako kasi kapatid, ganito ginawa ko nung una, no? Mayroon ako dalawa. Kasi pag di ko naintindihan sa English, pupuntahan ko sa Gets nyo? Ay, hindi ko po alam kung may ganitong design pa kapatid pero ano ba tong basket? Sorry, hindi ako marunong talaga dito. Basket number 3 po. Basket number 3. Pero hindi ko alam kung may ganito pang design. Pero kapatid, kung ako po tatanungin nyo kung gusto nyo talagang lumalim no, sa salita ng Diyos, isang English, isang Tagalog. Hindi po dahil marketing Hindi dahil marketing, baka sabihin nyo, namo-marketing ka lang. Hindi kapatid. Pag hindi mo naintindihan sa English, i-cross-reference mo sa Tagalog. Kung hindi ka kumbinsido sa translation ng Tagalog, puntahan mo sa English. Ganun talaga. Amen. Kaya nga ang sarap kapatid, may Bible ka, nagsusulat ka, di ba? O sa Tagalog. Kaya tingnan nyo kapatid, kaninang umaga, di ba? Kinuha ko yung Tagalog at saka English. Pag nag-preach ako, kasi katulad niyan, tingnan nyo sa MBB version ng Luke chapter 7 verse 13 ang nakalagay, nang makita siya ng Panginoon, siya ay naawa sa babae at sinabi sa kanya, huwag ka nang umiyak. Pagdating sa English version, kapatid, ang sabi, when the Lord saw her, his heart went out. Di ba? Parang naintindihan mo na sa Tagalog, na-highlight pa sa English. Amen. Amen po ba? So kung titignan mo kapatid, napakahalaga na meron talagang English-Tagalog kung may extra ka lang din at the same time kung talagang gusto mong hanapin si Lord. Ulitin ko, 300 lang to. Pero ito kasi soft cover siya. So around 200 lang to. Pero dyan sa Yellow Basket, 300 eh. Diba? Tapos, MBB. So sabihin na natin 600. Sarili ka ng Bible. Kompleto na. Eh, check out mo na yan. Boss! Bible check! Boss! Ang ganda. Pero anyway, di ba? So, ang NLT po, basket number 3 po. Basket number 3. Basket number 3 po. Pero, teka lang ngayon,
itatanong ko muna kapatid, itatanong ko muna, yung pagbibigyan nyo ba, comfortable siya sa English? Hindi ka bigay ng bigay, tignan mo muna kung nagbabasa siya ng English, kung hindi siya nagbabasa, edi MBB muna. 'Di ba? Naku, hindi na tayo makakapag-devotion na second devotion, alas 10 na pala, no? Pero anyway, kung titingnan mo kapatid, ito po, ulitin ko, pang youth, pang new believer, at, wait lang, yung notes ko, pang devotional readers. Amen. So, MBB po Tagalog, NLT. Ngayon, punta tayo sa ESV. Claire, yan, sasagutin ko na. Para i-ano na mas maganda rin. Ang ESV naman kapatid, ito po kasi ay maganda siya sa mga seminary students, sa mga pastors at teacher, sa mga talagang yung nagpipreach na bakit? Kasi kapatid, ang ESV ay siya po ang highly accurate pagdating po sa translation ng Hebrew, Aramaic, and Greek. Ayan po yung evil lady dyan, the evil lady. Siya po ang nagturo sa akin na tignan yung Hebrew Bible, yung Greek Bible. Pag tinignan mo kasi yung Hebrew and Greek Bible, kapatid, meron yung mga words na pag tinranslate mo, like for example, Hebrew word ng Ken. Ano ba ang Ken sa English? Grace, regalo or favor. And grace. So kaya ang grace, kapatid, ay favor and gift. So, pag tinignan mo sa book of ESV, kapatid, ito po yung highly accurate kasi essentially siya na literal na word by word siyang tinranslate from Hebrew, Aramaic, and Greek. Amen. So kaya kung gusto niyo po, kung kayo po ay preacher na, kung kayo po ay nagba-Bible study na, maganda po yung version ng ESV. Ito po, kapatid, hardbound na to. Wala kasi ako nung ESV na softbound. Pero yun nandyan po sa Yellow Basket, softbound po. Wala kasi ako nakita na hardbound dito sa ano eh. Ito, kasi nga, ano na ako eh, preacher na po ako, kapatid. So, dahil preacher na ako, kailangan yung itinuturo namin, nasa accurate version. Amen. NIV, kapatid, pwede kong idagdag pero mawawala ako eh. Wala akong NIV, pinamigay ko yung NIV. Ayan. So, yung ESV, kapatid, yun po, talagang for doctrinal yan. Ang target audience nito, kapatid, mga pastors, Bible teachers, ayan. Yung talagang seryoso mag-Bible class, ayan, yun po talaga. Kaya nga, nagandahan ako dun sa Bible ni Ate Ann kasi ESV version at saka MBB version sa isang libro. Nakita ko yun dyan eh. Nakita ko yun sa Yellow Basket, hindi ko lang nailagay. Huwag nyo muna i-check out pag check out. Diyan muna kayo ha. Diyan lang kayo sa pagpipil. Apat lang, apat. Ngayon kapatid, yun po yung strength ng MBB, NLT, and ESV. Amen. Ngayon, kung kayo ay maraming pera, bilhin nyo lahat, pero isure nyo muna kung kung babasahin nyo yan. Ako kapatid, isa lang muna. Pero kung halimbawa, pwede pala dalawa muna, isang English, isang Tagalog. Amen. Ang mahalaga babasahin. Amen. So again po, para po sa kaalaman na lahat, ito pong Yellow Basket for ako ay para po dun sa ating kapatid na may anak na kailangan niyang palitan yung kanyang gas, yung parang tube na pangkain niya. So it costs so much. Kaya kung kayo po ay magche-check out, ito po ay makakatulong. Kasi alam ko kada check out nyo meron dyan 20 pesos, 30 pesos, no? So ibig sabihin, may Bible ka na, may check out ka pa. Amen. So kaya ayun po no, kung ano lang naman, kung hindi naman to kalabisan sa inyo no. Pero again, kung kayo po ay may Bible na and if you want to help, no? If you want to help yung kapatid natin, you can just message me kapatid, no? Yun po. Ngayon kapatid, if you want to give Bible dito sa community namin, pwede rin naman. Ngayon kapatid, ayan, alam mo na yung strength ng version, no? Pwede naman, search mo na lang. Hindi ko kasi mailagay dito eh. Wait lang. Subukan ko ilagay pero mawawala ako. Wait lang. Wait. Paano ba mag-add?
Ay, wala po. Wala. Sorry. Wala dito sa TikTok. Sorry po. Ay, thank you po sa mga may balak talaga bumili ng Bible. Thank you po. No? So, ayun po kapatid. Ngayon, may nagtanong kasi kanina, sabi niya, paano po yan sipagin? Alam mo kapatid, walang technique na sipagin. Kahit ano pang gawin mo kapatid, kung wala talagang kasipagan, wala. Pero kapatid, merong pwedeng maging burden sa'yo. Anong dapat maging burden? Kung alam mong kailangan mo ang Diyos, hindi mo hahayaan na hindi ka magbabasa ng Bible. Kung gusto mong umayos buhay mo, hindi mo kakaligtaang magbasa ng Bible. Meron 2-in-1 kaso King James Version kapatid. So ayun. So dapat intentional, no? Yan, amen, amen. Check out. Ayan, baka may mga tanong po kayo about the Bible, no? About the anything, no? So, hindi ko alam paano ba dito malaman kung may bumili na. Pero dahil nga, sabi niyo bumili na kayo, di bumili na kayo. Yan, thank you po, no? Yan, mga boss! Yan, magla-live selling na lang. Boss! Pag nag-check out ka ngayon, hindi ko alam kung may discount. Boss! Hindi ko alam kung paano makita yung checkout. Sorry, mga kapatid. Nakikita ko lang dito kung ilan yung pin. I-pin ko, ganun lang eh. Free shipping ba to? Oh, free shipping, boss! Hindi ko alam kung ano ang mangyayari at hindi ko alam kung anong nangyayari. Basta ang alam ko lang, kung meron mang pumasok, kapatid, lahat po yan ay ibibigay na natin sa mga sa mga sabi niyo diba swipe left, ang nakalagay dito $0.19. Kasi dahil sa diamonds kapatid, hindi dahil sa checkout. Pero anyway, kapatid, ayun no, so kung nag-check out ka kapatid, ito po ay makakarating po sa natulong doon po sa ating kapatid na sino ba? Si Ate Andy, no? So sa anak niya, ay si Angel na anak niya si Ate Andy. Si Andy po kapatid ay isa pong bata na may special needs, na bedridden kapatid. Kailangan dumaan doon sa tube papunta sa kanyang tiyan para makakain siya. So ayun po, lahat po yan mapupunta, even the diamonds itself mapupunta. Ngayon kapatid, if you want to give directly, no, you can just message me kapatid. Ayan, nandiyan po sa Yellow Basket. Ngayon lang po ako nag-Yellow Basket. Pasensya na po kayo. Magkano daw Bible? May 220, may 269, may tagwa 1,000. May MBB. Ayun, nakita ko na product sold. 9, 1, 9, 1, 10, 16 na. 16 product sold. 16. So, 16 times 28. Kasi 28 yung nakita ko eh. So, mga ganun na yung naipon natin. Amen. So, yun. Thank you sa Lord, no? May mga naipon na rin tayo kahit papaano. So, again, lahat po ng maiipon natin dito ay mapupunta po kay Andy lahat. Opo, okay lang po mag-pray ng nakabukas yung mata kapatid. Alam mo, the reason why na pumipikit para hindi ma-distract. Pero kung ikaw ay nag-pray ng nakabukas yung mata mo, ang mahalaga, kausap mo si Lord. Sabi daw dito, free shipping LGBT is subject to location, item type, promotion. Please confirm checkout. Sabi. So, yun po, no? So, again, kapatid, lahat po ng may check out dito na Bible ay mapupunta po lahat sa tulong po kay Ate Angel.
na ang kanyang anak ay merong special needs, no? So, lahat po ito ay mapupunta po doon. Kaya please like it, share it, tap it, guys, no? Ngayon, if you are uh, compelled kapatid to help kapatid, please do let us know, no? So, yung tinignan ko din sa group chat, no? Kapatid, wag mo nang ulit-ulitin yung prayer mo. Para sa akin, no, kapatid, kung gusto mo talagang kausapin si Lord, dapat nagkikwento ka ng bago. Amen. Ngayon, wala pong masamang umulit ng prayer. Ibig sabihin, kung halimbawa, persistently may hinihingi ka, pero pag ang isang tao, kapatid, kinausap mo ng paulit-ulit, di ba parang hindi maganda? Ganun din dapat ang tingin mo sa Diyos na kausapin mo siya the way na kung paano mo siya gustong kausapin. Like, for example, ikwento mo yung buhay mo, ikwento mo yung ganyan, di ba? Ay, bawal ba sabihin? Sorry po, bawal po, bawal daw yan. Sorry TikTok. Hindi ko na po sasabihin. Ayan kapatid, no? So again, mga kapatid, lahat po to, yung baka may mga tanong po kayo, no? May mga tanong po kayo about the Bible, kahit hindi about just a checkout. Actually, oo naman kapatid, wala pong problema kung hindi sa prayer, ang prayer niyo po ay hisab. So, basta ang mahalaga kapatid, nagpe-pray ka, si Lord ang kausap mo. Ay, thank you naman po sa mga may pagbibigyan, no? Again, salamat po, no? At kung gusto niyo po magbigay ng Bible dito sa church, let me know din. Pero again, no, yun po, pwede po mag-pray kahit ano po. So, yun, no, sige po, hindi ko na po alam kung paano kayo i-entertainin. Ano ba? Ice cream yan, Ang hirap kumita. My goodness. Pero again, lahat po ito ay mapupunta po sa kay Andy, no? Lahat ng kita dito mapupunta kay Andy. Hindi ko po alam kung magkano. Pero kung magkano man ang abutin, lahat po ito ay mapupunta kay Andy lahat. Amen. So, ayun. Ayan, so again po, ang Yellow Basket for a Cause na to kapatid ay para po sa ating kapatid na meron pong anak na may special needs. Kasi ano po, meron po silang kailangang aparato na nagkakos po ng isang malaking bagay. No? At ngayon kapatid, kaya siya wala kasi nag-guarantee letter daw siya eh. So, ayun po, kaya lahat po ito ay lahat ng may ipon ay mapupunta po sa kanya. At ire-report ko po ito. Don't worry, ire-report ko po sa group chat. Ngayon, if you are compelled nga to give, you can just message me if you want to give. At ganun din, ang tabay po kayo sa group chat kasi ngayong gabi, magbibigay na rin ako sa kanya para po makita na. Hindi ko kasi alam kung pasok agad yan eh. Pero lahat po yan, lahat ng pagpapagal natin, mapupunta po yan doon. Amen. Hallelujah. Kaya yun po no, mga kapatid, please, kung kayo po ay talagang nais mo na mag-help, no, you can just reach out. Pero ayun, dahil nag-check out ka dyan, Bible naman yan, no, lahat po yan ay mapupunta po sa, ano po, sa ating kapatid na nangangailangan. Amen. Hindi ko na alam kung paano ko pa talaga ito papahabain pa kapatid. Mag-check out na kayo. Kung may mga tanong po kayo, please let me know, no? And so, alam niyo naman yan kapatid sa mga bago. Hindi ko po alam kung sino may mga bago dyan. Alam niyo naman yan na ang ministry talaga natin tumutulong din talaga sa mga mahihirap. Amen po ba? So, yung ibang mga diamonds kapatid, simula nung nag-umpisa ako dito, binigay natin sa pang-check up, binigay natin sa... At naka-transparency po yan, no? Ate Jer, ano po siya? May special needs, tapos bedridden.
Tapos kailangan niya na, wait lang basahin ko na lang yung, ano niya, yung kailangan niya. Kailangan niya ng gastrostomy feeding tube. So makikita niyo po sa group chat yung pangalan niya. Ay yung ano niya. Actually kapatid, itong si Ate Angel talaga, ano talaga siya, kumikilos siya sa mga guarantee letter kahit kanino. Kasi nga, every week kailangan may check-up, every week. Kaya katulad yan, ngayong Tuesday daw kasi, kailangan palitan yung tube niya kasi magi-infection na. So yung cost po ng tube niya ay 4,500. So yun po. Actually, nag-chat po siya sa group chat natin. Alam ko nandun po ba kayo yung iba sa group chat? Nasabi sa group chat, first time lang daw na may nag-effort sa kanya ng ganito. So alam mo yun kapatid, naparamdam natin yung pag-ibig natin. Hindi ito sa laki ng amount, hindi sa dami o hindi sa kahit ano, pero napadama mo yung pag-ibig ni Kristo sa kanya dahil lang sa simpleng initiative natin. Amen. Kaya kung ano man yung ita-transparency ko kapatid kung magkano man yung ibibigay ko po, no? So, ayun kasi marami talaga silang needs. Actually, iniipon pa. Sabi ko nga sa kanya, ano yun natin, no? So para po sa kaalaman ng lahat, yun po yun. No? So kaya lahat po yan ay mapupunta po doon sa kanya talaga. Amen. So sa lahat ng kay Andy talaga mapupunta. Amen. Lahat po yan. As in, lahat sa kanya lahat mapupunta. Amen. Hallelujah. Kaya salamat po talaga sa inyo. No? Ngayon, kung wala kayo, huwag din kayo ma-pressure kapatid kasi si Lord naman, siya naman ang Diyos na dumidinig ng panalangin. Napakahalaga na naipag-pray natin. Amen. Mapag-pray mo kapatid, maipag-pray natin, walang problema. Amen. No, hindi na tayo nakapag-devotion, pero may natutunan ba kayo sa topic natin ngayon? At least may natutunan kayo. Tama? Malinaw ba yung topic natin about the Bible, no? Baka may mga tanong pa po kayo about the Bible, no? So, ayun. Pero again, lahat po yan ay sa Diyos at sa Diyos, no? So, yung mga check-out niya, ito lang po. First time ko lang to ginawa. Amen? Ngayon, hindi po ito karir ko. Tayo pa rin ay mananatili po sa daily devotion natin. So, ayun, hindi po tayo titigil pa rin sa paghayag ng salita ng Diyos. It so happen lang na kailangan. Kasi kapatid, even po yung budget natin para sa technical ay ibibigay ko rin po doon. Kasi nga, uulit-ulitin ko po, tayo po ay mas maganda pa rin na ipinadadama natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Aanhin natin yung nai-improve natin yung life. Meron naman pala tayong kapatid na nahihirapan. Amen. So, ayun po, no. Ayan po, sige po kapatid. Ayan, thank you po, no. Thank you po. Again, salamat po sa inyo. Bagamat hindi ko po alam kung naging okay po ba sa inyo to o ano, pero again, salamat po sa lahat po ng mga nagpagal, nag-check out, no, nag-check, nagtingin, kapatid, lahat po yan ay mapupunta po sa kay Andy lahat, no. So hindi ko alam kung magkano yung aabutin nito, pero lahat kung ano man to, ito po ay ibibigay natin diretso sa kanya. Amen. So ayun, salamat po, no. Baka may tanong po kayo. 10:00 na rin. 10 o'clock na rin, no? So, para makapagpahinga-pahinga na rin, no? So, again, iniipon-ipon pa po natin. I-message ko na lang siya at ita-transparency. Ganun din pala, mga kapatid, no? Transparency report din. Yung namigay po ng mga gamot na ipamigay na po natin sa senior citizen at the same time, nagbigay din tayo ng gamot sa jail, no? Tapos, nagpakain tayo ng biskwit at kape sa mga jailer natin. Amen po ba? Amen? Tapos, nakabigay din tayo ng bigas dun sa nangangailangan. So, yun po yung mga nagawa ko buong araw, no? Ay, sige, magtanong ka muna. Habang naghihintay pa ako kasi baka may mag-check out pa. Pero yun po yung mga nagawa ko ngayong araw. So, medyo
medyo madaming ginawa, no? At the same time, kasi nagpaayos, may mga inayos din sa church, etc., etc. So, ayun po. Ayan, baka po may mga tanong po kayo, no? Please, tanong nyo na po hanggat hindi pa ako nag... Kasi, in 5, 4, 3, 2, 1! In 5, 4, 3, 2, 1! Check out mo na yan! I have OCD. We will declare lang yan. Lord, I pray, Panginoon, kay Zeti. Ano man yung OCD niya, Panginoon, alam ko na kung ito po ay nagkakaroon ng distraction sa prayers, hahawiin mo. Lord, I declare, any kinds of OCD sa kanya, any kinds of attack, we rebuke it in Jesus' name. All the oppression of the enemy, I rebuke in Jesus' name. Amen and amen. Ay, Ate Claire, opo, same lang din po. Pero message mo muna ako, ha? ESB po ay okay din siya pang beginner, kapatid. Pero mas maganda kung may ESB ka, dapat may Tagalog ka rin para may confirmation. Ay, thank you naman po sa nag-bless ng ministry namin, no? Okay lang, Zeti. Ito po, I know, ano kasi yan eh, valid po yan, valid na mental problem yan. Pero kapatid, gusto ko rin iisipin mo maigi na kung magkamali ka, it's okay. Kasi kapatid, kahit hindi perfect ang pagkakasabi mo sa Diyos, naiintindihan ka ng Diyos. Amen. Trinity, kapatid, ito po ay pwede ko i-explain pero hindi ngayon kasi mahaba po yan. At saka at the same time, ang Trinity po kasi, ito po dapat ay ine-explain within the group. Mas maganda close group, kapatid, hindi dito kasi mas marami po manggugulo dito. So hindi ko po ine-explain dito yan kasi maraming manggugulo. So, ang church po namin ay Jesus Intercessors Baptist Church, Kalayaan, Kawit, Cavite po. So, yun po sa mga, ayun din pala sa mga gusto mo sumali ng group chat namin, you can join our group chat, kapatid. Doon po ako nagbibigay ng highlight. No? Doon din ako nagbibigay ng transparency. So, ayun. Baka may mga tanong po kayo, no? Pero tignan natin mamaya kung makaka-live pa tayo. Kasi parang di pa ako inaantok eh. Pero wala nang Lego basket mamaya, no? Yan, sa mga gusto mo sumali ng group chat, ayan, meron tayong mga moderators yan. Moderators yan. O kaya pag ano po, i-message nyo lang po ako dito sa group chat and I will add you up. Yan, may link po eh, kasi hindi ata clickable yung link na yan eh. Pero you can just message me and I will add you up. Amen? Amen po ba? Ayan, salamat po sa Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nagpapagal, no? Salamat po sa lahat. Ayan. May tanong pa po kayo? Last 5 minutes, no? Mag-e-enda rin tayo kung ano man ito. Lahat ito ay para sa Panginoon. Amen. Last 5 minutes po. Last 5 minutes. Ayan, last 5 minutes. May fear po na baka kapag hindi ko inulit is mangyayari mas... Walang mangyayari sa Zeti. Alam nyo kapatid, alam mo Zeti, bigyan kita ng konting tip sa OCD mo. No? I know medyo mahirap and I know rin na hindi madali na magkaroon ng ganyan pero you need to challenge it. Mas maganda kapatid kung meron kang mga stickers, lagay mo sa pader, it's okay to commit mistake, no? It's okay to ganito, ganyan. At the same time, lagay mo dyan, kung nagkamali ako, hindi ako i-curse ng Diyos. Amen. Kasi kapatid, God is gracious. Amen. Lagi kang maglagay ng mga magre-remind sa'yo na mabuti ang Diyos. Amen. Pero pinray na kita, naniniwala ako magiging maayos ka unti-unti. Amen. Okay lang po ba magbasa ng fictional books? In my own opinion, kapatid, may mga fictional books kasi, ay, nandiyan si Natalie, no?
na hindi talaga biblical. So, kung magbasa ka kapatid, dapat Christian-based. So, ayun. Hindi po ako pastor, kuya lang po. Kuya Je. Kuya Je. Yun lang po, Kuya Je lang po. Paano ko maalis yung takot na baka ano po, ate? Okay lang yan kapatid. Kung meron kang Bible verse na uulit-ulitin mong i-proclaim sa Panginoon, wala pong problema yun. Yes, ate, no? Yes, suitable. Pero ang tanong nga, ito ba ay okay sa harapan ng Panginoon? Ito ba ay... Kasi may mga fictional books, kapatid, na hindi sila nag-a-affirm sa Christian values. So, ayun, kung... magkamali. Actually, kapatid, kailangan mo munang i-accept, Ate Elsa, no? Na magkakamali at magkakamali ka. So, pag na-accept mo na magkakamali at magkakamali ka, kapatid, dun lalabas, dun mo maintindihan yung grace ng Panginoon na kahit nagkamali ka, mahal ka pa rin ni Lord. Amen. Kasi kapatid, hindi rin naman pwede na mamuhay ka na lagi kang takot. Sabi nga ayun faith over fear. So magkaroon ka ng faith na hindi ka magkakamali. Amen. So, yun ate, para sa akin kapatid, rather than magnify mo yung mga bagay na magpapahirap sa'yo, i-magnify mo na lang yung kayang gawin ng Diyos sa buhay. Amen. So, ayun po, no? Ayan, okay na. So, yun, again, thank you po. Thank you po sa lahat na nag-extend. Salamat din po, may nag-chat na sa akin na hindi na daw nila binili ng Bible, pero diniretso na lang. So, lahat po yan ay mapupunta po kay Ate Andy. Kay Andy lahat, no? So, I do hope, kapatid, na ikaw ay i-bless ng Panginoon, lalo-lalo na pag dumating yung Bible, basahin mo. Sa mga hindi po nakapag-check out, wala ring problema kapatid. Okay na sa akin yung manalangin ka, okay na sa akin na isama niyo po sa prayer. Isama niyo po sa prayer, Andy. So, siya po ay may special needs. Halos everyday may seizure siya. Purihin po ang Panginoon kasi nag-chat yung nanay niya sa akin 2 weeks ago, hindi na daw inaatake. So, power ng prayer yon. At the same time, kapatid, ano ba yun? Ito, kailangan kasi nila na palitan yung tube. So, it costs so much. So, kaya lahat po ng maipon natin, lahat ng makukuha natin, ibibigay natin sa kanya para po matugunan yung needs niya. Amen. So, yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos po ay siyang kikilos po sa inyo. Amen. So, again, iniipon ko pa, si Lord ang magbigay, si Lord ang bless, no? Pero naniniwala po ko yung mga nag-check out, hindi lang po kayo nagkaroon, kundi pagpapalain kayo ng sobra ng Panginoon. Amen. So yun, thank you po. Antabay na lang kayo. Titingnan ko pa kung makakatulog ako. Pag di ako nakatulog agad, magde-devotion talaga ako. So yun, thank you po. Antabay na lang sa group chat, no? Pero salamat po sa pakikiisa. So again, hindi ko po ito laging ginagawa. Amen. Ito po ay ginawa lang natin because we are reaching out the sick. So, ayun. Thank you po. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye!